Welcome everyone to Weekly News and a DWMN Major Tidbit, and the topic for this video is Jokno pinapatanggal ang program appropriations 200 billion pesos. We ask that the Honorable Sponsor consider the following amendment: that all pertinent line items under unprogrammed appropriations with a total amount of 243,222,549,000 pesos be revised to zero. Ayan ang sigaw ng iilan sa mahigit 200 billion pesos ang program funds na inaproba ng House of Representatives sa third and final reading ng Kamara, despite mistrust ng tao sa mga budget na di sure kung saan gagamitin or even saan manggagaling ang pera. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang program funds at kailangan mo ba siyang i-debug? Ang mga program funds ay yung mga parte ng budget bill na mare-release lang kung ang kita ng gobyerno sa tax o kaya naman bigay ng ibang bansa to fund whatever to our heart's desire ay sumobra sa inaasahan natin. May ekstrang kita sa hindi natin alam kung saan magagaling. I cannot, in good conscience, vote for a budget that has failed to exorcise the phantoms of corruption. The glaring presence of the unprogrammed appropriations is an odious legacy that this Congress has yet to remove. This budget process was our opportunity to answer the persistent calls from the people to expunge the vestiges of corruption. But sadly, we still missed the call of the times. Now, as you can see with the graph, lumobo ang programmed appropriations na inaprobahan ng either Kongreso o ng Pangulo during BBM's term na hindi hamak na mas malaki pa kaysa sa mga proposals ng NEP. I firmly believe, Madam Speaker, it's time to stop having unprogrammed appropriations in the national budget. Hindi lang dapat ito i-zero, kundi dapat ay no, wala na dapat unprogrammed funds sa General Appropriations Bill. Unang rason, unprogrammed appropriations have no definite source of financing. Walang tiyak na pagkukunan ng koleksyon ng buwis o utang para dito. Kung wala palang pera ay bakit magbabalak na gumasta? Section 22, Article 7 of our Constitution is clear that the basis of the General Appropriations Bill is the budget of expenditures and sources of financing. Ang National Expenditures Program, yung Administrasyong Marcos din ang nagpropose. Tapos hindi siya papayag dun sa pinapose, dadagdagan niya pa. Ang weird nun, di ba? Basically, ang ibig sabihin nun, inaasahan lagi ni BBM na marami siyang makukubra, na mas mataas ang makukuhang tax. Kaso nga ang problema, siya rin ang nagpropose yun sa Congress. Tapos kapag lalagdaan na yung budget, biglang itataas. Lumulobo tuloy ng ilang daang bilyon yung budget. Kaya inapos ng mga progresibong grupo, ginagamit raw kasi ang program appropriation sa mga maanomalya, substandard at ghost projects ng gobyerno para sa pangmalakihang heist ng gobyerno para sa mga politiko done by the politicos. Does the 2026 budget support the future of our youth? Does it uplift the lives of our people? Does it end the culture of corruption? Nakakalungkot man sabihin, Madam Speaker, pero ang sagot sa tatlong tanong na ito ay hindi. Tuloy pa rin ang ligaya dahil meron pa rin unprogrammed appropriations. 243 billion pesos na basta lang ipinauubaya sa Executive Department kahit hindi malinaw kung paano ito gagamitin at kung saan ito mapupunta. Imbis na matuto tayo sa mga ghost projects sa nakaraan, hindi pa rin natutuldukan ang corruption. Kahit nga yung maramihan ng tinanggal ng programmed appropriations na binida nila last year, mas mataas pa rin. They even made a big deal na vinito niya yung ilang unprogrammed appropriations na may halagang 160 billion pesos, pero daang-daang billion pa rin ang makikita dun sa budget. I think that I'm hoping and I'm fairly confident that that's not going to be necessary, simply because that we have been involved, I have been involved as you can imagine, I have been involved in detail on the preparation, especially in the House, of the budget.
And as far as we have been able to examine, there are no projects that are listed there. There are no items that are listed there that are outside of the socio-economic development plan of the Philippines. Now, ang listahan ng mga kongresista na hindi sa budget sa third and final reading ay ang, no surprise, mga minorya plus a few others. Sila ay sina ACT Teachers Representative Antonio Tino. Makatwiran ang galit ng taong bayan. Kung ito ang pambansang budget na ating pinapasa, tiyak nabubuhos ang mamamayan sa lansangan upang ipanawagan. Lahat ng sangkot dapat managot. Ibasura ang pork barrel system, imperialismo, feudalismo, burokratang kapitalismo, ibagsak. I vote no. Gabriela Representative Sara Ilago. Kahit anong palit ng pangalan o forma, pork is pork. No matter how you plate it, it still stinks of corruption. Kaya malinaw na ang budget na ito ay fiesta para sa mga kurakot, habang lumalobo ang pondo para sa mga proyektong walang malinaw na saysay. Patuloy namang pinapabayaan ang mga serbisyong tunay na kailangan ng mamamayan. Kabataan Representative Rene Co. Lalabas na 90 pesos at 50 centavos lang ang nakalaan sa kada estudyante araw-araw. Samantala, kung hatiin naman ang pondo ng SUCs at CHED sa lahat ng college students ngayon, nasa 100 pesos naman ang nakalaan sa kada estudyante araw-araw. Kapag hinati ang buong budget ng PNP, on average, kapag hinati naman ang buong budget ng PNP, on average 2,522 pesos ang nakalaan sa pulis kada araw. Kung ikukumpara sa AFP, 4,629 pesos kada tao kada araw. All of whom are from the Makabayan Bloc. Kasama pa sina Akbayan Representatives Chal Jokno, Percy Sendanya, Dada Izmula, Mamayan Liberal Representative Laila de Lima, Caloocan 2nd District Representative Egay Erice. Kung talagang para sa bayan ng budget, alisin na ang unprogrammed funds. Kongreso ang may kapangyarihan sa paggastos, huwag nating ipasa sa Executive Department ang kapangyarihan yan. Albay 1st District Representative Crisel Lagman, Dinagat Islands Representative Kakabag Au, all of whom are from the Liberal Party, Sagip Representative Paulo Barcoleta, at Batangas Representative Leandro Lefiste. Which is honestly surprising kahit na natalo pa rin sila dun sa kanilang motion to zero out the unprogrammed appropriations. Kahit na-pull sila, tapos 287 yung bumoto para sa budget. That's still a 4x increase since the last Congress, kung saan puro yung tatlong Makabayan Bloc, Gabriela, ACT Teachers at Kabataan lang ang consistent sa paghindi sa most corrupt budget, according to some people. Pero meron pa tayong isang line of defense. Sure, nabigo tayo ng House of Representatives, lalo na kung meron ba talaga or magkakaroon man ng mga shady dealings para sa pag-release ng mga unprogrammed appropriations fund. Kasi meron pa tayong Senado. Dahil ayon sa Senado and even Senate leadership, mas konti ang tao doon. Mas madali natin makikita kung sino yung bumoto pabor sa mga unprogrammed appropriations, with Senate President Tito Sotto expressing his intention to zero out the unprogrammed appropriations, kasama na yung pag-livestream ng mga proposals at ng bicameral conference para sa pag-amyenda or pag-insert ng mga stuff sa budget. Alam namin, nakahanda na kami doon. Pinag-uusapan namin nila Senator Sherwin Gatchalian, Senator Lacson. Yung grupo namin, yung majority, di ko masyado nakakausap ang minority tungkol dyan, pero I'm sure they will be supporting the move of the majority pagdating sa budget. Oo, alisin natin yun. Hindi, as far as we're concerned, kami last touch gab na ngayon yan, if the General Appropriations Bill na yan, tapos na sila as of yesterday. Doon naman, uupisa na namin yung mga paglalagay ng aming mga nakikitang dapat ikalawin. Like for example, gusto namin ang CHED at saka yung DepEd dagdagan kung sakaling hindi pa nila nadadagdagan. Kung mga konti-konti na lang siguro ang gagalawin doon, importante kasi doon
Hindi naman namin magagalaw yung personal services at saka yung debt servicing, which amounts to about 65-70% of the entire 6.7 trillion eh. So, pinagtatalunan lang doon yung mga 30-25% o 30% of the budget. Ngayon, yung unprogrammed, sa amin, talagang nasabi na namin yun. Hindi ka namin papayagan yung unprogrammed funds. Ang gagawin, siguro, kung meron silang mga iniwan doon, para most probably, based on the last talk that I had with Speaker Boji, yung mga yon pwedeng ilagay doon sa institution itself para kung sakasakali man naging institutional amendment. So like for example, yung MAIP, ilagay natin sa DOH, di ba? Yung assistance to crisis, ilagay sa DSWD. Yung mga ganon nakikita namin. Para yung unprogrammed, maiwan yung para lang sa debt servicing. Pero in the end, I don't think mawawalan ng unprogrammed funds because of the simple fact na unprogrammed funds already have the safeguard of only being released if may dagdag na unexpected kita. And I don't think we'll have a lot of those revenues to even play with. I don't think we'll have a lot of foreign assistance na darating sa Pilipinas, loans, and the grants galing sa ibang bansa. Dahil puro corruption lang ang makikita nila. Puro corruption lang ang maririnig nila. And if they ever tune into the Philippines, matatakot silang magbigay ng pera kahit na 20% interest pa ang ipapataw nila. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News Reverdy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na ang make sure would be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course, paalam.